Nagsisimula ang eksena sa pag-uusap ni na Auntie, isang maedad na babaeng Koreanong refugee, at ang kapatid ni Hajin na si Yongji, tungkol sa malaking halaga na kailangan para makatawid sa border. Ipinaliwanag niya ang breakdown ng 100 milyon won, kasama na ang suhol, pamasahe, at pagkain, at sinasabing makatarungan ang presyo ito dahil mahigpit ang seguridad sa border. Tahimik at halatang balisa si Yongji. Nararamdaman ni Auntie ang pag-aalinlangan ni Yongji, at lalo pang nangungumbinsi. Tinanong niya ang dahilan ng paggastos ng ganitong kalaking halaga para sa isang matanda na malapit ng mamatay, na nagdudulot ng malaking konsensya kay Yongji. Sa pighating mukha ni Yongji, inamin niyang ang lola niya na lang ang natitira niyang pamilya, na nagpapakita ng bigat ng kanyang desisyon. Nakita ni Auntie ang desperasyon ni Yongji, at nag-alok ng praktikal, ngunit medyo matapang na alternatibo, isang trabaho kung saan maaari siyang kumita ng hanggang 15,000 won bawat araw. Kung magtatrabaho ng matagal at sapat si Yongji, maaari niyang maipon ang kinakailangang 100 milyon won. Nagulat si Yongji sa alok na iniwan siyang naguguluhan sa pagitan ng desperasyon at tungkulin, pagmamahal at praktikalidad. Lipat ang eksena habang kausap ni Yongji ang isang tao sa telepono. Ipinakilala niya ang sarili at sinabing interesado siyang magtrabaho. Malugod na sumagot ang tao sa telepono at ipinaliwanag na ang trabaho ay isang simpleng delivery service. Sinabi niya na ang mga dokumentong dadalhin ay mula sa mga kumpanyang may tiyak na sistema, kaya't ligtas ito. Ang trabaho ni Yongji ay ang pagdala ng mga confidential na dokumento sa mga itinalagang lugar. Kailangan lang niyang ilagay ang mga ito sa tamang lokasyon na napagkasunduan. Makikita si Yongji na tapos na sa kanyang unang delivery. Tumawag siya muli sa telepono upang i-report na naihatid na niya ang dokumento. Pinuri siya ng tao sa telepono at sinabing ipoproseso na ang kanyang deposito kapag nakumpirma na ng kliyente. Nagulat si Yongji nang makita ang deposito sa kanyang account, 150,000 won, na ganun lang kadali kumita ng pera dito. Lipat ang eksena habang nagpapasalamat si Seongjiwan kay Hajin sa pagsagip kay Do-young at sa pag-aayos ng kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya kay Hajin na hinding-hindi niya ito makakalimutan. Sinagot ni Hajin na may utang na loob si Seongjiwan sa kanya, at bigla siyang tumayo, na ikinagulat ni Seongjiwan dahil nakita niya ang katawan ni Hajin at ang pugad ng malaking ibon. Tinanong ni Hajin kung nakumpirma na ang susunod na target. Pinayuhan siya ni Seongjiwan na huwag magmadali, dahil kapag masyadong halata ang kanilang galaw, mahuhuli sila. Mahirap hanapin ang North Organization dahil kalat-kalat ito sa maliliit na gang. Pero dahil Koreano si Mayomtong, madali siyang nahanap ni Seongjiwan. Tinanong niya kung sumusunod ba si Mayomtong. Sinabi ni Hajin na ginagamit niya ang paraan ni Seongjiwan na carrot and stick. Na ang kahulugan ay mag-alok ng mga bagay para mapilit itong gawin ang isang bagay at parusahan ito kung tatanggihan niya ito. Sinabi ni Hajin na sumusunod si Mayomtong dahil ito na lang ang paraan niya para mabuhay. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang sumunod. Nabanggit ni Seongjiwan na 500 milyong won ang binayaran ng North Organization kapalit ni Mayomtong. Tinanong niya kung paano naisip ni Hajin ang ganoong plano. Sumagot si Hajin na may mabait na sponsor na lumapit sa kanila, natapos ang pag-uusap sa pagngiti ni Hajin at pagbibiro na siya ang hyung o nakakataas ngayon dito. Na nagdulot ito ng nakakatawang reaksyon kay Seongjiwan na parang lumiit sa kanyang narinig mula kay Hajin. Lipat ang eksena habang may kausap ni Jo Maldok sa telepono. At pagkatapos, tinanong ni Jo Maldok kung ito ba ang taong tumakbo habang nagde-deliver. Sinagot ng tauhan na oo, at nahuli nila ito sa racetrack. Nagmamakaawa ang bugbog na tao, napatawarin siya. Nainis si Jo Maldok at tinanong kung bakit siya tumakbo dala ang pera na hindi naman sa kanya. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang bugbog na tao, pero nagalit lalo si Jo Maldok nang malaman na nawalan sila ng halos 100 milyong won. Pinagsusuntok niya ang tao sa sahig hanggang halos mamatay ito. Matapos tumigil, kaagad na inutusan ni Jo Maldok ang kanyang mga tauhan na ayusin ang mga tagapag-deliver. Sinabi ng tauhan na may bagong bata na sumali kamakailan. Dahil bata pa ito, hindi siya kahina-hinala. At nagdesisyon si Jo Maldok na gamitin ang mga kabataan, basta't hindi sila gagawa ng kalokohan. Lipat ang eksena habang nag-iisip si Yongji. Naiisip niya na nasa ika-10 delivery na siya, at kung magpapatuloy siya, makukuha niya ang kanyang lola bago siya gumraduate.
Sinabihan siya na ilagay ang package sa lumang lalagyan ng damit. Nagtataka si Yongji kung bakit puno ang lalagyan at hindi maisuksok ang package. Bigla siyang nagulat nang may dumaan na daga mula sa loob ng lalagyan, dahilan upang siya ay matumba. Habang nakaupo sa lupa at nang nabuksan ang kanyang mga mata, nakita niya ang maraming pera na nagkalat mula sa bag na kanyang dala. At labis siyang nagulat sa nakita. Balik sa eksena kasama sina Joe Maldok at ang kanyang tauhan. Nagtanong ang tauhan kung ano ang gagawin nila sa taong nahuli. Sinabi ni Joe Maldok na hindi nila ito maaaring pabayaan. Tinanong ni Joe Maldok kung magkano ang makukuha nila kung ibebenta nila ang tao at ipadadala sa Cambodia. Sinabi ng tauhan na dahil walang sugat ang mga kamay at paa ng tao, makakakuha sila ng humigit kumulang 12,000 won agad. Nag-utos si Joe Maldok na ibenta ang tao, na agad sumang-ayon ang tauhan. Lipat ang eksena na nagulat si Yongji habang tinitingnan ang maraming perang nagkalat sa lupa. Naisip niya na sa buong oras na nagde-deliver siya, nakakatulong pala siya sa paggawa ng krimen. Nagsimula siyang umiyak at naisip na kailangan niya itong i-report sa pulis. Subalit, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay auntie. Sinagot agad ni Yongji ang tawag at nagsimula siyang magpaliwanag tungkol sa kanyang problema. Ngunit pinutol siya ni auntie at sinabing may malaking problema. Nagulat si Yongji at nagtanong kung ano yon. Ipinaliwanag ni auntie na nalaman nilang nagpadala si Yongji ng sulat at pera sa kanyang lola gamit ang kanilang koneksyon, at sa tingin nila, nahuli na sila. Sinabi ni auntie na pinakamainam na tumakas na agad. Tinanong niya si Yongji kung may paraan ba siyang makakautang ng pera. Tumahimik si Yongji habang tinitingnan ang pera sa lupa. Sa desperasyon, sinabi ni Yongji na mayroon siyang pera. Nagulat si auntie at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Inulit, sinabi ni Yongji habang tinitingnan ang pera sa lupa na mayroon siyang pera. Naisip niyang kailangan niyang iligtas ang kanyang lola. Sa eksenang ito, may dalawang taong nag-uusap tungkol sa malaking halaga ng pera, 100 milyon won. Isa sa kanila ang nag-iisip na tumakas na lang at kunin ang pera, pero ang isa naman ay nagmungkahi na manatiling maingat dahil baka sila'y mapahamak ng kanilang boss, ang assistant manager. Biglang nag-iba ang usapan nila nang makita nilang bumalik si Yongji na dala ang bag na bigla at nataranta sila. Napasigaw sila, habang tumatakbo si Yongji. Agad silang humabol at sumigaw, na hulihin siya. Lipat ang eksena kay Joe Maldok, galit na galit sa dalawang tauhan na hindi nahuli si Yongji. Sinapak niya sila gamit ang mangkok ng ramen at sinisigawan ng mga insulto, tinatanong kung bakit sila nagtataksil sa kanya kahit pinapakain niya sila. Pinipilit niya ang isa sa kanila na kainin ang ramen na nasa sahig, at galit na tinatanong kung gutom pa sila. Habang nagaganap ito, lumapit ang isa sa mga tauhan ni Maldok, at nagulat na hindi pa sila na-i-report sa pulis. Sinabi niya kay Maldok na lahat ng peking bank accounts at telepono ay itinapon na. Galit pa rin, tinanong ni Maldok kung nahanap na ang pera at nagbanta ng mabigat na parusa kung mabibigo sila ulit. Pinakalma ng tauhan si Maldok, sinabing may plano na sila sa tulong ni Mr. Jiang. Lipat eksena habang naglalakad si Yongji habang bitbit ang bag, nag-iisip ng malalim. Iniisip niya kung paano nagkagulo ang lahat at nababahala siya sa perang hawak niya na galing sa ilegal na paraan. Ang pangunahing iniisip niya ay mailigtas ang kanyang lola. Ngunit bigla siyang inatake mula sa likuran gamit ang martilyo. Nagpalit ang eksena kay Hajin at Mayongtong na nag-uusap ng mainit. Galit na galit si Mayongtong sa pagtigil ng kanilang smuggling operation dahil natatakot siya na malapit nang malaman ng National Investigation Group at pulis ang kanilang modus na pagtatago ng peking luxury goods sa imported na karne. Sinasabi ni Hajin na kung ipagpapatuloy nila ang smuggling, masisira ang kanilang meat distribution business at iminungkahi na mag-focus na lang sa lehitimong pamamahagi ng karne habang naghahanap ng bagong paraan para sa mga bayarin sa Northern Organization. Si Mayongtong, bagamat desperado, ay pumayag ngunit gusto niyang malaman ang tunay na plano ni Hajin. Sinabi naman ni Hajin na ang layunin niya ay maging matagumpay at makamit ang kalayaan, isang bagay na hindi madaling makuha. Lipat ang eksenang, at nang nakaiwas si Yongji sa atake ng isang hindi kilalang lalaki, at nagawa niya itong itulak pababa ng hagdan. Ngunit may isa pang lalaki na humarang sa pinto para hindi ito maisara ni Yongji. Tinulak siya nito pabalik sa loob ng bahay, kaya napahiga si Yongji sa sahig.
Lumapit ang dalawang lalaki, ang isa ay naiinis sa kanya, habang ang isa naman ay siniguradong walang tao sa loob ng bahay at nagtanong kung bakit hindi pa sila kumikilos. Habang naghahanda ang isa sa kanila na hampasin si Yongji ng martilyo, pumikit si Yongji habang inisip ang kanyang lola, subalit biglang dumating si Hajin at pagbukas nito ng pinto, agad na nagkaroon ito ng seryosong ekspresyon at pumasok sa bahay. Nagtago ang mga lalaki habang hawak si Yongji, habang naghahanda atakihin si Hajin. Subalit tila nakaramdam ng panganib si Hajin at huminto, nagsalita, at kalmado ipinaliwanag na ang scrotum ay konektado sa tiyan sa pamamagitan ng mga ugat, kaya ito ay napakasensitibong parte na may maraming pain receptors. Sinabi niya na ang matinding sakit dito ay maaaring magdulot ng atake sa puso. Ipinahayag ni Hajin na unang tatamaan niya ang lalaki sa kanan, at kailangan niya lamang ng 5 segundo para maglaan ng oras. Nataranta ang mga lalaki sa sinabi ni Hajin, at sumigaw habang atakihin si Hajin gamit ang martilyo, naghahanda para sa isang matinding laban. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.